Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at welcome po sa Morning Devotion. Before we begin, isang magandang paalala lamang po sa ating mga activities. Unang-una na po dyan ang ating Life Fest 2022, Conference of 3 days. Sama-sama po tayo dyan lahat with the theme Soli Deo Gloria. Samahan niyo po kami October 29 to 30 Life Fest Conference 2022. Also, we are pleased to inform that we are already on We Gather. Hashtag po natin yan because we invite everyone to join us on-site. Nevertheless, may online services pa rin po. In-person meetings and online for our Sunday worship service. We have worship hall, full capacity na po tayo dyan. For our service time slot, we have on-site at 8 a.m. and 10 a.m. For online, we have 10 a.m. to 11:30 a.m. at jtg.gma.ph. At ang pinaka-exciting part po sa lahat ay tayo ay may midweek service. In-person gathering na po yan from this point forward every Wednesday, 7 p.m. But we will be still live stream happening on our Facebook page po. Fuel Night is also happening on a monthly basis. Tinatapat po natin yan tuwing Biyernes alas 7 ng gabi. For more information, just keep ourselves posted at jtg.gma.ph. And of course, we invite everyone to join a small group, Life on Life. We do it through Bible study group, discipleship group, and connect group for youth, young adult, men's, and women's connect group. Magandang umaga sa lahat. Morning devotion. God bless everyone. Nothing can separate. Even if you run away, your love never fades. Though I still make mistakes, but you have your mercy for me every day. Your love never fades. You stay the same through the ages. Your love never changes. It may be pain in the night, but joy comes in the morning. And when the oceans rage, I don't have to be afraid, because I know that you love me. Your love never fades. Feeling strong and the body sleep. I'm not alone, faith is open sea. Your love never fades. This chasm is far too wide, and every thought will reach the other side. Your love never fades. Stay the same through the ages. Your love never changes. There may be pain in the night, but joy comes in the morning. And when the oceans rage, I don't have to be afraid, because I know that you love me. Your love never fades. Your love never fades. You did all things work together for my good. You did all things work together for my good. You did all things work together for my good. All things work together for my good. You stay the same through the ages. Your love never changes.
And when the oceans rage, I have to be free, because I know that the love of me, your love never fades. Oh, your love never fades. Your love never fades. Good morning, brothers and sisters. Nandito po muli tayo upang mag-aral sa umagang ito sa ating morning devotion. At ang pag-aaralan po natin ay sa about the Holy Spirit. Ang topic po natin ngayon, the fruit of the Holy Spirit is kindness. At ang pamagat ng ating pag-aaralan sa umagang ito is God is a God of kindness. At ang teksto po natin ay sa 2 Corinthians 10:1. Sabi dito, by the humility and gentleness of Christ, I appeal to you, I, Paul, who am timid with face-to-face with you, but bold toward you when away. Sa Tagalog po, 2 Corinthians 10:1, akong si Pablo, na ang sabi ng ilan, mapagpakumbaba at mabait kapag kaharap ninyo, ngunit matapang kapag malayo, ay nakikiusap sa inyo alang-alang sa kababaang loob at kabutihan ni Kristo. Kindness means quality of being friendly, helpful, caring others about other people, generous, and considerate. At bago po ang lahat, bago po natin i-topic about kindness, tayo po muna ay manalangin. Father God in heaven, thank you Lord for this morning, O God, sa patuloy na biyaya mo sa amin, O Diyos. Salamat sa umagang ito, Panginoon, at sa pag-aaral namin ng iyong mga salita, Panginoon. Patuloy kang mag-reveal, Panginoon, at maunawaan namin, Lord, lahat ng mga ipapahayag mo, Panginoon, sa umagang ito, O Diyos, na ikaw ang maging sentro ng aming pag-aaral, Panginoon, sa umagang ito, at sa lahat na makakapakinig, Panginoon, patuloy naming maunawaan, Lord, ang mga salita mo, Panginoon, na aming pag-aaralan sa umagang ito, Panginoon, at tumimo ito sa puso ng bawat isa na makakapakinig sa umagang ito, Panginoon. Lord God, gamitin mo lamang po ako, Panginoon, na alulod ng iyong mga salita, O God, at ikaw, Panginoon, ang kumilos sa buhay ko, Panginoon. Lord God, salamat sa iyo, Ama, sa umagang ito. Patuloy mo pagpalain ang mga salita mo na aming pag-aaralan sa umagang ito, O Diyos. Maraming pong salamat, O God. Patuloy ka naming pupurihin, dadakilain, sasambahin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sabi po dito, kindness means quality of being friendly, helpful, caring about other people, generous, and considerate. Ito po ay sample of kindness sa buhay po ni Abraham, who called a friend of God. Sabi po sa James 2:23, and the scriptures was fulfilled by that says, as righteous, and he was called God's friend. Si Abraham po ay tinawag na kaibigan ng Diyos. Amen po, dahil sa kanyang pagsunod sa utos ng Panginoon sa kanyang buhay, sa kanyang anak, na inihandog niya ang kanyang anak kahit alam niya na masakit para sa kanya, subalit dahil sa kanyang pagsunod sa ating Panginoon ay ginawa niya dahil sa pagsunod niya sa ating Diyos. Amen po. Kaya siya po ay tinawag na friend of God. Amen po. Dito sa Isaiah 41 verse 8, but you, I Israel, my servant Jacob, whom I have chosen you, descendant of Abraham, my friend. So, napakabuti ng Diyos sa buhay ni Abraham. At si Abraham po ay tunay na sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Katulad nga po ng pag-alay niya sa kanyang anak na si Isaac po, na sumunod siya sa kalooban ng Panginoon. Subalit,
ang Diyos talaga ay tunay na mapagmahal sa atin. Hindi nangyari na inihandog niya, pinatay niya ang kanyang anak dahil siguro po tiningnan lang ng Diyos kung gaano kabuti ang puso ni Abraham at doon nakita niya talaga yung totoong pagsunod ni Abraham sa kanya. Amen po. So, ganun din po tayo. Paminsan nakakaranas tayo ng mga pagsubok na kung saan po ay mahirap, pero kung tayo po ay susunod sa ating Panginoon, walang mahirap sa gagawin natin para sa Panginoon. Amen po. At pangalawa po, ang buhay po ni Joseph. In Genesis 45 verse 4 to 8, sabi dito, "Then Joseph said to his brothers, 'Come close to me.' When they had done so, he said, 'I am your brother Joseph, the one who sold into Egypt.'" That time po, nung ibinenta po si Joseph po, para sa akin, sobrang masakit po yun bilang magkakapatid na siya ay inapi. Subalit sa buhay ni Joseph, hindi siya nagtampo sa kanyang mga kapatid. Bagkus sabi nga dito sa Genesis 4 verse 5, "And now do not be distressed and do not be angry with yourself for selling me here, because I was to save life that God sent me ahead of you." Yun, talagang ang plano ng Panginoon sa kanya ay mas mapabuti siya at mas magamit ang buhay niya para sa lahat po, para sa mga kapatid niya. Kaya kahit ganun ang nangyari sa kanya, hindi niya dinamdam, bagkus sumunod pa rin siya sa kalooban ng Panginoon at tinreasure niya po yung nangyari sa kanya na pagbenta sa kanya, dahil meron talagang plano ang Diyos sa buhay niya. Kahit hindi pa man niya alam kung ano yung plano ng Diyos sa buhay niya, pero nandun pa rin yung kanyang kababaang loob. Sabi niya nito, mapagpakumbaba. Ito po ay isa sa susi natin, yung pagiging magpakumbaba. Amen po. Matuto tayo magpakumbaba at magpakabait. Yun po talaga ang susi ng natin para sa pagsunod natin sa ating Panginoon. Kasi kung wala po tayong pusong gano'n na mapagpakumbaba, hindi po natin kayang gawin yung nais ng Panginoon, katulad po ni Joseph at katulad ni Abraham. Kahit hindi pa alam ng mga Bible character nito yung mangyayari in the future, pero dun yung kanilang pagsunod sa Panginoon, kaya nakita nila yung kapangyarihan ng Diyos, yung matagumpay na nais ng Diyos sa buhay nila. Amen po. Katulad noon ni Joseph, hindi niya alam na ganun pala yung mangyayari, magkakaroon pala ng tagutom sa lugar nila, sa lugar na yon, at nung pinadala siya sa Egypt, ayun pala ay gagamitin pala siya ng Panginoon doon. Though hindi pa niya alam yung ganong sitwasyon, pero dahil sa pagsunod niya sa Panginoon, nangyari na siya pala yung gagamitin para doon sa mga kapatid niya. Amen po. Kaya alam niyo po, napaka-importante talaga yung magkaroon tayo ng puso na talagang yung pagsunod natin sa ating Panginoon, because God is all-knowing God. Siya po ang nakakaalam kung ano yung mas makakabuti para sa atin. Amen po. Siya po yung nakakaalam sa ating future. Amen po. Siya po yung nakakaalam kung ano yung mas makakabuti sa ating pamilya. Amen po. Kaya po, itong mga Bible character na to sa buhay ni Joseph, ni Abraham, alam niyo po, sila yung good example sa atin sa kanilang pagsunod sa ating Panginoon, na kahit mahirap pero ginawa pa rin nila dahil yun ang nais ng Panginoon. Yun ang talagang makakabuti. Alam nila na makakabuti para sa lahat yung magpakumbaba at sumunod sa ating Panginoon. Amen po. Sabi dito sa verse 6, "For the years now there was
there has been famine in the land, and for the next 5 years, there will be no pulling and reaping. So, talagang hindi pa niya alam noon ni Joseph na magkakaroon ng ganong tagutom. Pero dahil nga sa siya ay ginamit ng Panginoon, sumunod siya sa nais ng Panginoon, kaya nangyari na siya ay ginamit ng Diyos para sa mga kapatid niya at hindi lang doon, para sa lahat. Amen po. Sabi na, but God sent me ahead of you to preserve for you a remnant on earth and to save your lives by a great deliverance. So, ibig sabihin po talagang ang Diyos ay nakakaalam ng mas higit na nakakaalam kung ano yung mas makakabuti sa ating lahat. Amen. Minsan, katulad ng mga lingkod ng Panginoon na pinapadala sila sa kung saan-saan. Amen po. Para maghayag ng mga salita ng Diyos. Amen po. Dahil alam ng Panginoon yung mga pangangailangan spiritually ng mga lugar na kung saan sinisend nila yung mga lingkod ng Diyos. Amen po. Na alam nila na may mga tao na nauuhaw sa salita ng Diyos. Amen po. Kaya ang mga lingkod na ito ay ipinapadala niya na maghayag ng salita ng Diyos sa iba't ibang lugar. Amen po. Kaya salamat sa Panginoon. Sabi dito sa number 8, so then it was not you who sent me. Sabi dito, hindi yung mga kapatid nila na nagbenta ang naglagay sa kanila doon, kundi ang Diyos. But God, He made me a father of Pharaoh, Lord of his entire household, and ruler of all Egypt. Amen po. So, instead na magalit siya sa mga kapatid niya doon sa ginawa, tinanggap niya ng buong buo yung mga kapatid niya nung time na nangailangan na yung mga kapatid niya. Amen po. Hindi siya nagtanim ng galit pa doon sa mga kapatid niya, doon sa ginawa sa kanya, bagkus naunawaan niya yung gusto ng yung pangyayari dahil yun ay kalooban ng Panginoon. So, napakasarap ng pakiramdam. So, pagka ganun po, kung mayroon man tayo mga tao na gumawa sa atin ng ganun, na inapi tayo nung unang panahon, and then ngayon, nakita mo yung buhay nila na hindi maganda at gusto mo silang tulungan. So, ang sarap ng pakiramdam ng ganun, na-appreciate mo yung ginawa ng Diyos sa buhay mo, na naging matagumpay yung buhay mo dahil sa pagsunod mo sa ating Panginoon. Amen po. Kaya yun, napakasarap ng pakiramdam na kahit na nakita mo sila na ngayon ay naghihirap, pero nung panahon ay ikaw ay inapi-api, at ngayon nakita mo sila na naghihirap, at ngayon ay andun yung puso mo na tumulong sa kanila. Amen. Napakasarap po ng pakiramdam yung ganong sitwasyon na kung saan ka na ngayon na medyo nakakaangat ka sa buhay, and then yung mga kapatid mo na nasa kawalan ngayon ay tutulungan mo. Yun po ay hindi galing sa'yo yung pag-iisip na yun, kundi iyon ay kalooban ng Diyos sa buhay mo. Amen po. Yun talaga ang kalooban ng Diyos sa buhay mo, na gamitin ka ng Panginoon para sa mga kapatid mo. Amen po. Salamat sa Panginoon. Sabi nga dito, number 3 po, yung isang example ng act of kindness is yung Samaritano. Amen. A good Samaritan. Sabi niya sa Luke 10:30 to 37, doon po mababasa natin yung ginawa ng Good Samaritan, na ang kabutihang loob din niya na ginawa niya, tinulungan niya yung tao na duguan, sugatan, pinagamot niya, binigyan niya ng matutulugan, binayaran niya yung nagastos doon sa pagpapagamot doon sa may sakit na yon. Amen po. Na kahit hindi niya kaano-ano, pero tinulungan niya. Amen po. Yan ay isang ugali ng isang tao na nasa kanya ang espiritu, ang banal na espiritu, which is the kindness.
the fruit of the Holy Spirit. Kasi hindi magagawa ng tao na maging ganon yung kanyang puso na pagtulong sa kapwa niya na kahit hindi niya kakilala ay nagawa niyang tulungan because of God, because of the Holy Spirit na nananaan sa kanyang puso. Amen po. Sabi po dito, at isa sa example, isa sa pinakamagandang example ng nasa atin po yung kindness ng ating Panginoong Hesukristo. Amen po. Yung kanyang pagkakaroon ng yung kanyang salvation na ginawa niya para sa atin. Amen po. Na kahit hirap siya, kahit nahihirapan siya, pero ginawa pa rin niya yun para sa mga anak ng Diyos. Amen po. Tayo po ba, kaya po ba nating ibigay yung buhay natin para sa mga kapatid natin na nangangailangan? Kaya po ba natin magbigay ng buhay? Amen? Pero ang Diyos, ginawa niya yun. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa atin. Para sa ating mga kasalanan. Amen. Dahil sa kanyang kagandahang loob, kabutihan. Amen. Sobrang pagmamahal niya sa atin. Sabi nga dito, kung ang Christmas po ay season of kindness, doon lang ba natin ma-appreciate yung pagbibigay during Christmas? Hindi po dapat. It should be every day. It should be every day. At maging intentional po tayo sa ating ginagawa for being kindness to everyone. Amen po. Sabi dito, we must be faithful every day to bear the good fruit of kindness. Being kind should be our daily habit of goodwill, a heart of continual service every day. It requires a seeking out and looking for the needs of others. Amen. Kapag may nangangailangan, bigyan po natin ng tulong. Sa abot nating makakaya. Kasi po, tayo po ay ginagamit lang din ng Panginoon para sa kanila. Kaya wag po nating ipagkait yung tulong na dapat pong ibigay natin sa kanila. Amen po. Dahil kapag ganun po yung heart ng bawat isa sa atin, wala pong maghihirap. Dahil isipin po natin na ang lahat ng bagay ay hindi naman talaga atin. Tayo po ay ginagamit lang ng Panginoon para sa ating mga kapatid. Amen po. Kaya yung fruit of the Holy Spirit, talagang very, kapag sinunod po natin yung fruit of the Holy Spirit, siguro po wala nang maghihirap sa mundo. Lahat pantay-pantay. Actually, lahat naman po talaga pantay-pantay sa ating Panginoon. Amen po. Kaya lang, mayroon mga tao na hindi nila nauunawaan yung kalooban ng Panginoon na akala nila kapag ka, mayroon sila, mayroon lahat, kanila na yun. Wala po tayong madadala pagdating ng araw, pagdating ng takdang panahon na tayo ay kinuha na ng Panginoon. Lahat ng bagay na yan, wala po yan. Dapat po mag-invest tayo doon sa pakinabang na tayo ay dadalhin natin. Yun lang po ang mabibenefits natin going to heaven. Amen po. Okay din naman mag-invest tayo dito sa world, pero more sa ating Panginoon, sa gawain ng Panginoon. Amen po. Huwag po tayong manghinayang.
Dahil tayo po ay ginagamit lang ng Diyos. Katulad ng mga lingkod ng Panginoon, katulad ni Joseph. Siya po ay ginamit ng Diyos para sa mga kapatid niya. Amen po. Kaya sabi dito sa Ephesians 4:32, be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ just forgive you. God forgive you. Amen. Be kind to one another. Amen po. Huwag tayong maging sanhi ng paghihirap ng iba, bagkus tayo po ay maging sanhi ng fulfillment para sa bawat isa. Amen po. And sabi dito sa 1 Peter 3 verse 8 to 9, finally, all of you have unity of mind, sympathy, brotherly love, a tender heart, and a humble mind. Do not repay evil to evil or revealing for revealing, but on the contrary, repay evil with blessing. Because of this, you were called so that you may inherit a blessing. You will inherit a blessing. Amen. Alam niyo po, yung blessing na inaasahan natin sa ating Panginoon, ano po yun walang kapantay, walang higit na kapantay yung blessing na inaasahan lagi natin sa ating Panginoon. At una sa lahat, yung blessing na kung saan tayo ay iniligtas ng Diyos sa kasalanan. Kaya po, ang buhay natin, we must be kind to others. Kung ano yung nararanasan natin, iparamdam natin sa kapwa natin. Kung ano yung natatamasa natin, iparanas din sa ating mga kapatid. Amen po. Kailangan po nating magkaroon ng iisang puso sa paglilingkod, iisang puso sa pagkakilala sa ating Panginoon. Amen po. Sa umagang ito, salamat sa Lord sa mga salitang ito na ating napag-aralan. At salamat sa pagkakataon na ito na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Amen po. Tayo po ay manalangin. Father God, we very, very thankful, Lord, sa umagang ito, Panginoon. Dahil Ikaw ang Diyos na hindi nagkukulang. Ikaw ang Diyos na higit sa sapat, Panginoon. Maraming pong salamat for being so kind to us, O God. Maraming pong salamat, O Diyos, sa iyong banal na Espiritu na laging sumasa amin, Panginoon, Lord God. Patuloy mo ang pagpalain ng bawat isa, Panginoon, Lord God. At kung paano mo kami minahal, ganun din kami magmahal, Panginoon, sa bawat isa, O God. Ma-enjoy namin the fruit of the Holy Spirit na sumasa amin, Panginoon, Lord God. At Lord, salamat sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin, O God. Sa umagang ito, Panginoon, Lord, pagpalain mo ang bawat isa na nakapakinig ng mga salita mo, O God. Maraming pong salamat, O Diyos. Patuloy ka naming pupurihin, dadakilain at sasambahin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Tayo po ay manalangin. Ama, pinupuri, sinasamba at nilululhati ka namin sa umagang ito dahil napakabuti mo at napakadakila sa buhay ng bawat isa. Pinasasalamatan ka rin namin dahil di mo kami iniwan sa mga pagsubok sa buhay namin na iyong pinagkaloob upang Lord sa iyo ay maglingkod at sumunod sa kalooban mo. Salamat din po sa lingkod na ginamit mo sa umagang ito. Salamat sa magandang mensahe na pinarating mo sa amin. Pagpalain mo po ang buhay niya, ingatan mo siya, proteksyonan mo siya laban sa gawa ng kaaway. Dalangin din po namin ang iyong mga lingkod, Pastor Nonoy Rojas, Pastor Aminda Rojas. Salamat po sa buhay nila na patuloy mo pong ginagamit sila sa amin na iyong mga anak. Dalangin po namin, Panginoon, pagkalooban mo po sila ng proteksyon laban sa sakit, karamdaman at sa lahat po ng kanilang mga pangangailangan. Tulungan mo sila, Panginoon, na ma-provide ang lahat ng ito. Salamat po sa buhay nila, Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon, ang aming nalalapit na life fest, Lord, ang iyong mga anak na dadalo sa araw na yun. Hipuin mo po ang mga puso nila na nag-aalinlangan sa pagsunod sa iyo.
Lagyan mo po ang puso nila ng kagalakan. Ihanda mo rin po ang aming mga puso, Lord, sa pagsunod sa iyo upang sa iyong pagbabalik, madatnan mo kami na naglilingkod sa iyo. Dalangin din po namin ang mga pastors, elders, workers, and members na magmumula sa mga outreaches ng Jesus the Gospel. Nawa po ang mapakinggan nila sa mga seminar ay tumimo sa kanilang mga puso, lumago at ma-share din nila ito sa mga nasasakupan nila ngayon pa lang. Iset mo na po, Panginoon, ang mga puso ng bawat isa. Salamat po sa mga buhay nila, Panginoon. Dalangin din po namin ang mga bansang nagkakaroon ng di pagkakaunawaan. Alisin mo na po sa kanilang mga puso ang galit sa bawat isa. Buong mundo po ay apektado na dahil sa kanilang di pagkakaunawan. Tumataas ang mga bilihin. Nawa po magkasundo na sila at magkaisa. Dalangin din po namin ang mga bansang Pilipinas, Panginoon. Marami po ang naapektuhan sa mga nagdaang bagyo, baha at lindol. Marami po sa aming kababayan na hanggang ngayon ay di pa nakakabangon. Tulungan mo po, Panginoon, sila na makaraos at magkaroon din sila ng mga trabaho upang matugunan po ang lahat ng mga pangangailangan nila sa araw-araw. Salamat po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na yung mga anak. Bigyan mo nga po kami, Panginoon, ng kalakasan, mabuting kalusugan na nagmumula sa inyo, Panginoon. Katatagan ng aming mga pananampalataya sa iyo at handang sumunod sa anumang kalooban mo, Panginoon. Salamat po sa umagang ito at muli po ay aking ibinabalik na sa iyo ang mataas na papuri, pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and